Reborn Adventure. Hello, magandang araw mga kababayan. So, kahapon, na-content natin si Kuya Red, pumunta sa barangay. Di ba? Ay, hindi. Ang na-content lang natin kahapon, yung tungkol sa sinabi niya nung gabi. Then, pumunta na siya sa barangay, may pag-uusap na nangyari. Actually, mangyayari as of this recording, di ba? Alas 10 pa lang eh. So, mag-e-air yung hearing niya sa barangay ng 1 p.m. Di ba? So, itong video na re-reactan natin nito, aftermath na ito nung paghaharap sa barangay. So, bumalik siya doon sa bahay kung saan sinabi niya na pinag-exploran niya, yung may maari ng bahay. Di ba? Sinabi niya eh. So, ito na yung video. So, ito yung video na yon. Ang title ng video, ang pagbabalik sa abandoned house based on owner's request. Kung siguro may pag-uusap na nangyari na bawiin mo yung yung sinabi mo dun sa property namin. 'Di ba? Ako nag-speculate lang naman ako kasi hindi gagawin ni Kuya Red to kung hindi sinabi yon kasi nakalagay based on owner's request eh. Pero kung ako yung may-ari ng bahay, kung ako lang hindi ako papayag sa basta ganito na lang. 'Di ba? Tapos nilagay pa based on owner's request. Parang ang nangyayari tuloy, parang napilitan ka lang na gawin 'yan dahil na-pressure ka. 'Di ba? Bakit lalagay mo based on owner's request? Hindi ba pumunta ka diyan para sa sa willingness mo na iklaro yung mga bagay-bagay? Ba't kailangan parang sinabing ganun ang pagbabalik ko dito dahil inutusan lang ako. 'Di ba? Hindi bukal sa loob to eh. Ay nako, kung nanonood sa akin yung may-ari ng ng property, parang ginagawa lang ni Kuya Red to, parang mukha ba ako nagpapaapoy. Anyway, kung ito naman na yung naging ito naman yung naging result. Mag-a-upload ka ng mag-a-upload ka ng Kuya Red ng paghaharap nyo sa barangay. Wag mo na i-upload 'yon. 'Di ba? Wag mo na i-upload 'yon. Private na 'yon eh. Private matter na 'yon eh. Tama na 'to. 'Di ba? Dapat nga hindi mo na nilagay na based on owner's request 'yan eh. 'Di ba? So nakalagay dito ako nang gilalas eh. Nang gilalas ako dito sa nilagay ni Kuya Red sa description. 'Di ba? Wait lang Okay. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na. So, nanggilalas ako dito sa nilagay ni Kuya Red sa niya. Nakalagay nyo, copyright disclaimer under section 107 of Copyright Act 1976, allowance is mad for fair use. Anong mad? Anong mad? Ano ibig sabihin? Galit? Mad? Nakalagay naman pala dito for fair use, for purpose such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use permitted by copyright statutes that might otherwise be infringing, di ba? O non-profit, educational, or personal use tips, the balance favor of fair use. Alam mo naman pala meaning ng fair. Bakit inaakusahan nyo ko ng nanakaw ng video nyo? Di ba? Bakit inaakusahan nyo ko nagnakaw ng video nyo? Si Kuya Red alam naman pala yung fair use, nilagay niya doon sa description niya. Purpose such as criticism, comment, reporting, teaching. 'Di ba? Ano bang ginagawa ko? Criticism, 'di ba? Nagko-comment din ako. Hindi naman ako nag-news reporting, teaching. Pero alin man diyan, yan yung mga purpose kasama sa purpose ng fair use yung ginagawa ko. Tapos sasabihin nyo, nagnanakaw ako ng video. Si Kuya Red, pinost niya sa sarili niyang
sa sarili niyang channel. Walang hiya tong mga to. Ayan o. Mga bobo na follower ni Kuya Red na nagsasabing nagnanakaw ako ng video. Leche kayo, hindi kayo nag-iisip. Ultimong idol nyo, pinost na nga yung ibig sabihin ng fair use eh. Anyway, ito yung bumalik si Kuya Red, ano? Ito yung property kung saan may nag-complain. 'Di ba? Sa kanya. O, panoorin na natin to. Hello mga idol, kumusta? Ito na naman si Kuya Red. At andito tayo, bumalik tayo ngayon. Kung naalala nyo mga... Pag sinasabi niyo yung ito naman si Kuya Red, sabay tawa eh, no? Kuya Red talaga, entertaining. Ito na naman si Kuya Red. At andito tayo, bumalik tayo ngayon. Kung naalala nyo mga idol, actually yung video is deleted already, no? Deleted na siya for some reason. Yan, so ang title niya is Solo Exploration sa isang abandonadong bahay. So kung naging familiar kayo niyan, ito yung bahay. Actually wala na siya sa YouTube, pero alam ko yung iba sa inyo nakapanood. Kung hindi ako nagkakamali, merong kulang-kulang mga 15 to 16,000 views yun. So para maalala nyo, ito yung ano, di ba? Ito yung may baboy dyan. Para maalala ninyo. At ito, pinaliparan lang natin ng drone. Kita mo? Kasi mga idol, Ano, qualified ka talaga sa ano dyan, sa pamamahiya. Kung ano mang, ano yun, ano, kung ano mang kaso yun, yung pamamahiya na yun. Alam mo kung bakit? Dinrownan mo eh. Talagang yung buong property pinakita mo, men eh. Kahit pa sabihin mong hindi mo sinabi yung name. Di ba? Nung pinakita mo na yung property, kahit nga itong bahay na to, men, identifiable yan eh, oh. 'Di ba? Just in case na may gustong bumili dyan sa property na 'yan. ito yung 'Di ba? Parang namumukuan ko tong lugar na to ah. Ito yung identifiable 'yan, men. 'Di ba? Identifiable 'yan. Wag mo ikatwiran na na wala kang minention na name, wala kang minention na na pangalan. Ikaw naman, 'di ba? familiar kayo niyan. Ito yung Identifiable 'yan, oh. sa YouTube. Pero alam ko yung iba sa inyo nakapanood. Kung hindi ako nagkakamali, Yung mga nakapanood ba nito, may white lady ba nagpakita? Or kalabog lang? Kasi kung may white lady nagpakita, sayang sana may white lady nagpakita para babawiin ni Kuya Red. May white lady ba nagpakita dun sa original video? Yung mga nakapanood nito, kung may white lady na nagpakita doon sa video, babawiin ni Kuya Red yun, di ba? Patunay na peke yung ginagawa niya nun. Yun na solid. Pero dito, panoorin natin itong video. merong kulang Sayang, sana may white lady nagpakita nun eh. Kainis. 15 to 16,000 views yun. So para maalala nyo, ito yung di ba? Ito yung may baboy dyan. O, para maalala ninyo. At ito, pinaliparan lang natin ng drone. So ang nangyari kasi mga idol, Sinurvey yung buong property, Tapos sasabihin ni Kuya Red, wala naman akong binanggit ng pangalan. Buong blueprint ng property pinakita. Tapos yung bahay doon, ano ba yan, man? on request ng owner, ang sabi niya na, sir, hindi naman talaga totoo na, kasi napanood niyo yung video natin, hindi naman talaga totoo na merong dyan merong kaluluwa. Kasi, so, ito, direktang pinapabulaanan ng owner, di ba? Na wala naman talagang kaluluwa dyan. Na basically, kasinungalingan yung ginagawa mo. Di ba? Panluloko sa mga tao yung ginagawa mo, Kuya Red. So, ano nangyari ngayon? merong mga kalaskas, mga idol, merong mga malamig akong nararamdaman. Di ba? Yung mga malamig-malamig na yan, men. Yung pinto gumaganon-ganon. So may gumagalaw-galaw pala na pinto na gumaganon-ganon. Di ba? So may gumagalaw-galaw pala doon. O anong explanation mo ngayon doon? Based on, bago ko ginawa pala yung vlog na to, tingnan ko muna yung paligid-paligid dito sa loob ng bahay. Hindi lang tayo papasok kasi nakita nyo na naman yung sa loob eh. Hindi, kailangan pumasok ka. Mga idol, na siguro yung mga kalaskas sa loob, marami palang daga. Babaw. Hindi ko na-check kaagad. So, pagpatuloy muna natin. Pati yung kawag-kawag ng pintuan na yun, daga yun.
So sabi ko, ma'am, sige ma'am, walang problema ma'am, babalikan ko yung bahay. Titingnan natin kung ano, kumbaga i-recheck natin. So siguro mga idol, yung narinig natin ng mga kalampag dyan, Wala to. siguro yun yung mga Di ba? siguro. Dinidebunk niya yung sarili niya, no? Kasi kung naalala nyo, yung pag ganun ko sa baba ng camera ko, may daga ako nakita talaga. Hindi, ganito. Para sana maintindihan, dapat kung ako doon sa property owner, hindi pinabura yung yung video eh. Hindi dapat pinabura yun eh. Dapat naka-upload yung video para maikukumpara namin yung mga pinagdadadaldal mo doon sa sinasabi mo ngayon. 'Di ba? Para ma-identify namin doon kung alin doon yung kalokohan mo. Kasi kung yung mga kaluskus na yun, sige, pwede nga naman daga yun, pero yung pinto na gumaganon-ganon, ano yung daga mo, hawk? Siguro yung mga kalampag, yung dahil sa daga. Nako. Tapos yung hangin, Napanood nyo ba? Pero based on sa kwento niya, may gumaganon-ganon daw na pintuan na madalas yung wow! na naramdaman natin, siguro malamig lang talaga. Malamig lang talaga. Yung So lahat ng mga nire-retract ni Kuya Red, lahat ng naramdaman niya doon sa bahay. time na yun, no? Yung mga hangin ka. Kala ko pa naman atapang-atao kami eh. Di ba? Talaga na gumaganyan sa atin. Tapos, Fraud talaga tong taon to. Fraud. gaya na sinabi ko sa vlog, di ba, na Fraud ka! Ang ka, napakasinungaling mo talaga. may mga engkanto dito. So, actually, hindi natin masasabi yan. Hindi! So binabawi mo na. Talaga, kasi hindi naman natin Oh, sinabi niya may mga engkanto daw doon. Tapos ang sabi niya dito, tinan mo ha, So, actually, hindi natin masasabi yan kung meron talaga kasi hindi naman natin mapuprove. hindi naman pala mapuprove. Bakit yung mga lugar na pinupuntahan nyo, sure ka na, na may engkanto? Ikaw naman, masyado ka namang, masyado na kayong binibilog ni Kuya Red eh. Ginagawa na kayong tanga ni Kuya Red, sa totoo lang. Ano ba mga comment dito sa, dito sa mga mo? Tingnan natin kung may comment. May comment ba? Ba't zero comments pa rin to? Binubura mo ba yung mga comment dito, Kuya Red? Binubura ni Kuya Red yung mga comment niya. Ba't zero comments yan? Pinagbawalan mo ba mag-comment yung mga tao dyan? Grabe ka naman, Kuya Red. Di ba? Kaya butin lang, yung mga, yung mga hindi nakakapag-comment do sa video niya, dito kayo mag-comment sa akin. Nilalamon ni Kuya Red yung mga suka niya eh. Pero, sabi ng may-ari na, Sir, wala namang engkanto na nakatira dyan eh. Siguro yung yung mga lupa lang na, 'di ba? Parang naniniwala tayo ng mga yung mga nuno sa punso, parang gano'n. Hindi. Yan. Nagbigay ka ng conclusion nun eh. 'Di ba? Ito masyado namang obvious na nang gagago na lang to si Kuya Red. Pag nag-i-investigate ka, nagbibigay ka ng conclusion mo doon. 'Di ba? Tapos ngayon biglang i-debunk mo na baka daga nga lang yun. Daga lang yun or 'di ba nakikita niyo kung paano kayo ginagago ni Kuya Red? 'Di ba biglang nawala na yung mga diyan? So anong result nito? Anong ramification nitong ginawa mo? Di lahat ng videos mo kaduda-duda na lahat. 'Di ba? Siguro wala naman sigurong engkanto dito. Yan. Although mayroon tayong nararamdaman na mabigat. Ay nako, bumabawi pa, 'di ba? Siguro sa akin na lang 'yun. 'Di ba? Yan. So based upon owner's request, sabi niya, Sir, baka naman pwedeng i-double check mo. Ang sabi ko dito mga idols, dito to sa South Cotabato. So ito yung bahay na to. So upon may checking, yung pagpunta ko dito mabigat talaga, pero ngayon parang wala. Ano mabigat ngayon pero wala na. Nararamdaman siguro Pero yung opposite na agad yung nararamdaman. After mabarangay, opposite na yung nararamdaman ni Kuya Red. Di ba?
Kaya kayo, ang gagawin nyo mga men, di ba? Halimbawa, pag may hunting sa ano nyo, sa lugar nyo or sa bahay nyo, di ba? Ipabarangay nyo agad para mawala yung mga kaluluwa. Pag nababarangay pala, men, nawawala yung mga kaluluwa eh. Di ba? Bihira. Actually, hindi ko ma-explain, pero siguro wala na clear yung place, wala na yung feeling na mabigat. Okay na. At nag-pray naman tayo dito. So if ever na meron ng mga masasamang spirit, Masyado naman to. Nag-pray daw. Talaga sinisingit niya pa rin, ano. Dito nakikita ko nag-i-struggle si Kuya Red kung paano niya i-maintain yung credibility niya. At the same time, mapagbigyan yung gusto ng may-ari. Kung ako doon, hindi ako satisfied doon eh. 'Di ba? So, ang pinapalabas ni Kuya Red ngayon, meron talaga nung pumunta siya dyan. Pero binawi niya eh, di ba? Magulo yung mga statements ni Kuya Red eh. Nung una, sinabi niya, yung pagpunta niya dyan, oh, yung beginning ng video, baka daga yon or daga pala yung mga kumakalabog na yon. Then dito, banda rito, siguro nare-realize niya na po siya pagka tinuloy-tuloy ko to na aminin na wala talagang kaluluwa dito, yung reputation ko mayayari. Kaya ang ginagawa ni Kuya Red dito, bumabawi siya. siguro wala na engkanto dito. Tamo ha? Tamo. Actually, hindi ko ma-explain, pero siguro wala na engkanto dito. Wala nang engkanto daw. Pero may engkanto ba nung una? Pero nung sa video mo nitong sinasabi dito, dinidebunk mo yung sarili mo eh. Di ba ngayon, ine-explain mo na baka wala na? So, meron dati? Nung nabarangay ka na, wala na? Ano ba naman yung Kuya Red? Masyado naman, hindi sincere to. Sa may-ari ng lupa, hindi po sincere si Kuya Red. Hindi ka sincere. So, clear yung place, wala na yung feeling na mabigat. Clear na yung place daw, wala na yung feeling na mabigat. Kasi nabarangay. Okay na. At nag-pray naman tayo dito eh. So if ever na meron mang mga spirits or ano, siguro na-cleanse na rin. Actually, hindi ko lang pinakita, pero umikot ako sa bahay. Na-cleanse na! Papayag ba kayo nun? Di ba? Sinabi na nga kanina na daga yung kumakalabog. Inamin mo na, tapos ngayon, biglang babanatan mo, na-cleanse na yung bahay. Ano ba, men? Di ba? Uy, mga supporter nito, ginagago na lang kayo ni Kuya Red. Ginagago. Nag-pray tayo. Ay, nako, Diyos ko. So, nandito. Wala, hindi niya kinlear, ano? Hindi niya kinlear yung ano. Maling-maling, papanoorin ko yung paghaharap niyo sa barangay. Diba? Kung itutuloy mo pa rin yon, hindi mo kinlear yung bahay eh. Parang ang dating tuloy, merong spirit dyan na nawala na lang bigla. After mabarangay. Wala. Di ba? Ang gusto bawiin yung ginawa mo. Hindi sinabi na na mawala na. Parang pwede kasing ang dating sa tao niyan, yung mga may tiwala sa iyo, pwedeng ang dating talagang merong may masamang espiritu doon, kino-cover up lang nung may-ari. Yun kasi ang magiging dating yan, Kuya Red eh. Di ba? Sana mapanood ng may-ari itong reaction video ko dito. Hindi siya sincere, men. Di ba? May intention pa rin si Kuya Red naman loko. Ang gaan na ng pakiramdam. At wala na rin akong naririnig ng mga kalampag. Meron akong nakita. Siyempre, na barangay eh. Yan, palaka dyan. Ayan. Ang palaka, tumatalon-talon. Yan. So, papasok tayo para at least meron kayong idea sa hindi pa nakakapunta. Yan. Oh. Magaan na. Magaan na. Pakiramdam. Magaan na. Magaan na. Na barangay, magaan na.
Yan. At wala na rin ako naririnig na. Okay. Yan. So mga idol, based on my observation sa pag-ano ko nito, kanina bago ko ginawa itong video na to, okay na. Mga ano lang pala siguro, tsaka yung malamig na hangin, siguro may pumasok lang na malamig na hangin sa loob. Kaya ganun. Pumasok lang Yan, daw. so yun yung Ano yun? May freezer? natin sa bahay, base upon natin sa may-ari. Na sir, baka pwedeng pakiblog ulit. Pakitingnan rin talaga. Ano. So masasabi ko na wala na. Walang engkanto. Walang ikanto. Bakit sinabi mo na cleanse? Di ba? Nung nag-pray ka, tapos sasabihin mo ngayon walang engkanto, pambihira. Ano ba? Mga taluskos. Yung gumaganon-ganon na pinto, anong tawag mo doon? Sayang, may naka-download ba? May naka-download ba nun? Kung may naka-download sa ano, gusto kong panoorin eh. Yung pinaggagawa ni Kuya Red doon. The house is clear. So, yan lang mga idol, no? At least, pinaunlakan natin yung invitation. Natitingnan yung bahay kung haunted. The house is clear. That is bullshit. Ba talaga o hindi? The house is Masasabi clear. ko, hindi haunted yung bahay. Mga daga lang siguro na dumadaan-daan. Pwede naman itulak ng daga yung pinto. Yun mga idol, no? Tinulak ng daga ang pinto. Ang sakit na ng tiyan ko. So, ito is just an update dito sa bahay na to. No, ang title niya is Solo Exploration sa Abandoned House. Parang ganun siguro, no? So, nasa South Cotabato. Hindi ko lang pwedeng banggitin yung pinaka-address talaga, no? For the privacy ng may-ari nito. At saka, hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan niya. So, yan mga idol, no? The house is clear. Okay na. Ang bahay ay hindi haunted. So, ingat kayo palagi. At please subscribe to my channel, Kuya Red Rose Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share. Ikalat natin mga idol para mas Diaphragm ko. mga Pilipino. Hindi na sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. At yung tandaan, mahal ko kayong lahat. Nautog ako sa may... Next video. Maraming salamat po. The house is clear. That is bullshit. After mong palabasin na may mga kaluskos doon, may mga paggalaw-galaw ng pinto, daga pa yung sinisimen eh. Hindi, I mean, yung mga ganung bahay ba, may daga pa ba doon? 'Di ba? Ako, kung titingnan ko kung bakit pinamamahayan ng daga ang bahay, may pagkain pa kasi eh. Pero yung ganung bahay, may daga pa ba? I don't know, hindi naman ako pest control expert, 'di ba? Pero sa akin, ba't mo isisisi sa daga? Yun lang bang pinaka-lame na ano? Kung ako talaga sa may-ari ng bahay, paaminin ko talagang fake ang ginawa nun eh. Kung ako lang ma'am daw ang tawag eh. 'Di ba? Hindi kasi maganda yun eh. So anong nangyayari ngayon? Pero ang galing ni Kuya Red intact pa rin yung credibility niya, 'di ba? Pero ito depende na lang. I'm so sure mga follower ni Kuya Red hindi naman tanga-tanga. Hindi naman kayo tanga-tanga at bobo, 'di ba? May expect nyo paniniwalaan nyo na suddenly nawala. Yung may-ari po ng bahay, ma'am, may-ari ng bahay, ang mangyayari po kasi niyan, ma'am, ang darating doon sa ginawa ni Kuya Red, parang kino-cover up niya lang yung parang anong nangyari siguro. Ako as an audience, ma'am, may-ari ng bahay, ang iniisip ko haunted pa rin yung bahay nyo. 'Di ba? Parang ang nangyari, kinover up nyo lang.
Yun ang dating sa akin as an audience sa ginawa ni Kuya Red. 'Di ba? Kaya kung ako dapat talagang iginiit ko kay Kuya Red na bawiin niya lahat ng sinabi niya eh. Hindi niya binawi eh. Parang nung una pa lang pagpunta niya doon, sinasabi ni Kuya Red, ito, inutos to ng may-ari. Parang ang dating kasi, inutusan siya ng may-ari doon, hindi niya sariling will. I mean, parang napilitan lang siya. Yun ang dating, alam na pag fans ni Kuya Red, yan ang, yung mga panatiko ni Kuya Red, yan ang iisipin eh. Yung parang napilitan lang doon na, yan, kino-cover up lang ng may-ari yan. Totoo talagang may mga kaluluwa dyan, di ba? Inano lang si Kuya Red para pinressure lang para, di ba? Yun ang magiging dating kasi neto eh. Totoo lang. Di ba? Ako yun ang naisip ko kung ako ay super fan ni Kuya Red. Di ba? Grabe. Tapos dito naman tayo sa mga fans ni Kuya Red. Kayo, sold out kayo doon sa sa ganong ginawa ni Kuya Red. So, ang ramifications nito? Kung yan ay binabawi ni Kuya Red lahat yan, binabawi ni Kuya Red lahat ng ginawa niya doon. Paano pa yung mga ibang Kasi ito, naging skeptic bigla si Kuya Red eh. Biglang nagka-come up agad siya ng explanation para ma-explain yung mga nangyayari doon na bagay-bagay. Di ba? Parang alam niya na agad na, ayun ay daga. Di ba? May pumasok lang na malamig na hangin. Bigla siya naging skeptic eh. Bigla siyang nagkaroon ng explanation dun sa mga bagay na nandoon. Na nung time na nandun siya, talagang alam niya talaga, kaluluwa yon, yung nagdulot nun. Ngayon, drastic yung drastic yung pagbawi niya ng ng mga pinagsasabi niya dun sa dun sa area. 'Di ba? Hindi ba kayo nakakahalata doon, mga fans ni Kuya Red? O kung yun ay, let's say ito, totoo, dadako tayo na, sige, na-clear na ni Kuya Red. Dahil ganyan ang nangyari yan, hindi pa ba kayo magdududa doon sa mga ibang video niyan? Baka mamaya yung mga kaluskus nun, daga din? Yung mga nararamdaman na malamig ni Kuya Red, di ba hangin lang na pumasok? Kasi ganun yung explanations niya eh. Bigla siya nagkaroon ng ng skepticism sa isip niya eh. Nung nabarangay, 'di ba men? Hindi ba nakakabahala sa inyo 'yan? Lalo na yung mga nagiging sponsors ni Kuya Red, yung mga sumusuporta kay Kuya Red. 'Di ba? Ako mahal ko kayo bilang kapwa Pilipino. 'Di ba? Kung may pera kayo, maraming nangangailangan ng tulong, mga kababayan ko. Ako naiintindihan ko nai-entertain kayo. Pero tumulong man kayo once dyan dahil na-entertain kayo, isang abot lang, men. Tama na. Marami tayong kababayan na hindi, pera nyo naman yan. Kung ubusin nyo yung pera nyo kay Kuya Red, wala namang problema sa akin. Pero kung ako ang tatanungin nyo, kahit hindi nyo hinihingi ang opinion ko, mas gusto ko maghanap ako sa Facebook ng mga taong may sakit dun eh. At dun ko padadala yung pera ko eh. Kesa sa ganito men eh. Diba? Kasi pag tinulungan nyo pa yan, hindi nyo tinutulungan yan eh. Lalo yung pinapamihasa yan ng ganyan eh. Ilang property pa bang papasukin yan? Baka mamaya buong Pilipinas yan, gawin ng haunted yan pag napupuntahan yan eh. Diba men? Hindi, chine-challenge ko si Kuya Red, di ba? Kapag sinabi kong peking ghost hunters kami, magagawa ka? Mahaharap mo ko? Sa mga ginoong debate? Di ba? Masasagot mo lahat ng tatanungin ko sa'yo? Di ba? Hindi ba kayo nagtataka, mga fans ni Kuya Red? Ako yung pinagbibintangan yung nagnanakaw. Ako yung pinagbibintangan yung naninira. Pero hindi ako hinaharap. Ako pa yung habol ng habol sa mga yan. Di ba? Sasabihin niya, gusto mo lang ikang sumikat, gusto mong kumita. Di sa channel niya. Magharap kami sa channel niya. Para yung kita ng pagharap namin, sa kanya lahat mapupunta. Oh. Anong gagawin nyo? Anyway, mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito sa napag-usapan natin?
Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.